The Three Flowers of Florencio Mansion. Chapter 12, Gusto ko siya. Yaya Red, dito ka sakin. Tulungan mo ko, dali. Maglaro tayo nitong basketball. Wow, Yaya Red, bilasan mo. Matatalo na tayo. I-shoot mo. Natatarantang sigaw ni Draco habang panay ang shoot ng mga bola sa ring. Nangangalay na tuloy ang kamay ko. Ang bilis kasi. Sandali, nakakahingal kaya. Reklamo ko at tumigil na muna. Habang siya sobrang dami pa ring energy na bumato ng mga bola. Yaya Red naman natalo na tayo. Reklamo niya at ninusuan ako. Tinuwanan ko lang naman siya. Hey, Red, sumama ka sakin. Napalingon naman ako sa biglang pagtawag ni Draco. Saan naman tayo pupunta? Basta, sumama ka na lang muna sakin. Iwan mo na si Draco kay Drethea. Nangunot naman ang noo ko pero lumapit din kalaunan sa kanya. What? Kuya Draco naman. Don't you dare leave me with this psycho girl. Sigaw ni Draco pero hindi iyon pinansin ni Draco. Hinayla niya lang ako, papalabas na kami ngayon sa mall and hindi ko talaga alam saan niya ako dadalhin. Tangina naman nito, saan ka ba kasi pupunta? Ba't kailangan pa akong idamay? Nakangusong tanong ko pero hindi niya ako pinansin. Seryoso lang ang mukha niya habang hila-hila ako. Kuya, babae. Biglang may sumigaw sa likuran namin kaya napalingon ako. Hindi iyon pinansin ni Draco. Hindi ko alam kung hindi niya ba narinig o sadyang ayaw niya lang pansinin. Si Kainzo iyon habang hinahabol kami. Saan kayo pupunta? Anito nang makalapit na sa amin at makasabay sa lakad ni Draco. Nagkibit balikat ako. Ewan ko din. Itanong mo dyan sa kapatid mong bigla-bigla na lang nanghihila. Sabi ko na lang kasi wala naman talaga akong nalalaman. Tahimik kaming tatlong naglalakad lang. Inosente naman kaming nakatingin ni Kainzo kay Draco. Hindi kasi namin talaga alam kung saan niya ba kami dadalhin. Natigil lang kami sa paglalakad nang tumigil din ito. Nandito kami ngayon sa isang park. Sobrang lawak at sobrang ganda. Hindi ko naiwasang mapasinghap nang makita ang sobrang aliwalas na ground at mga batang naglalaro at natatawanan kasama ang mga magulang nila. Bakit ka pa kasi sumunod, Kainzo? Natigil naman ako sa paghanga sa paligid nang magsalita si Draco. Salubong ang kilay nito at tila galit. Bakit naman hindi, kuya? Gusto ko lang naman sumama sa inyo. Pumalatak naman si Draco. Ano bang problema mo, ha? Palagi ka na lang sumusunod at nang-aagaw ng eksena. Inis na namang bulalas ni Draco. Napapikit naman at napakagat labi ng dahil sa nararamdamang namumuong tensyon. Ano ba? Tumigil nga kayo, madaming tao, kinakabahang suwi ko pero hindi nila ako pinansin. Syempre, yaya kaya natin siya. Malamang sasama ako kung saan kayo pupunta. Yaya natin siya at wala kang karapatan na pagbawalan akong sumama kung saan siya o kayo pupunta. Si Kainzo iyon na pinapantayan ang galit na mga titig ni Draco. Palagi ka na lang paipal. Mahinang anas ni Draco pero hindi naman nakalagpas sa taingan naming dalawa ni Kainzo. Galit namang lumapit si Kainzo sa kuya niya. What's happening to you, kuya? Bakit ba ganyan ang ugali mo? This past few days, napapasin kong nagiging malamig ang pakikitungo mo sa akin. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Galit ding bulalas niya. Tama na, tinitignan na tayo ng mga tao, sabi ko pero hindi talaga sila natinag. What's happening to me? Sarkastikong sambit ni Draco at mapaklang tumawa ito. Hell is happening to me, Kainzo. Dugtong pa nito at frustrated na sinabunutan ang kanyang buhok. Ano nga kasi, kuya? Bakit? Bakit ka nagkakaganiyan? Iritadong tanong ulit ni Kainzo. Because of you, Kainzo. Biglang sigaw nito kaya napaatras naman ako sa takot. Maging si Kainzo ay parang napilpilan sa kanyang kinatatayuan dahil sa biglaang pagtaas ng boses ni Draco. Bakit ako, kuya? Anong ginawa ko? Nanginig ang boses ni Kainzo at pumiyok pa ito dahil siguro sa takot. Kasi gusto ko si Red. Gusto ko siya. At palagi mong inaagaw ang atensyon niya kaya nagseselos ako. Biglang sigaw na naman ni Draco at sa pagkakataong ito ay ako naman ang napilpilan at parang napipi na lang ako bigla.
Namilog ang mga mata ko at napatangan na lang sa gilid habang nakatikip sa aking mga labi ang mga kamay ko. What? Gulat ding bulalas ni Kainzo. Yes, I like her so much, Kainzo. And I'm jealous because you're so much closer to her. Kuya, goddammit, I want to be rude to you, Kainzo, but I just can't control myself anymore. Draco. Red. I'm so sorry. Ani Draco saka ito tumakbo. Hindi ko naman siya natawag o nahabol pa kasi para talaga akong napako ako sa aking kinatatayuan. Hey, babae. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Kainzo sa akin. Kasalukuyan akong nakaupo ngayon sa isa sa mga benches dito sa parke. Medyo madilim na rin dahil papalubog na ang araw. Tumango lang ako. Ayos lang ako, kupal. Biro ko pa kahit balisa pa rin ako hanggang ngayon. Simula nang umalis si Draco ay hindi namin siya nagawang sundan at hindi namin nagawang bumalik pa sa mall. Salamat, sabi ko nang abutan ako ng isang bottle ng tubig ni Kainzo. Tumango naman siya at naupo sa tabi ko. Are you sure you're in good condition? Oo nga, huwag kang OA. Natatawang bulalas ko. Inirapan naman niya ako. Sige. Ganiyanan mo pa ako at maiiwan ka talaga dito. Nababanas na aniya. Umiling naman ako ng marahas. Hoy, huwag mong gagawin iyon. Baka masakal kita nang wala sa oras. He giggled. I'm just joking, babae. Pagkatapos nun ay naging tahimik na ulit kami. Wala na halos tao dito sa parke dahil kanina pa nagsiuwian ang mga bata. Ang sarap mag street food, wala sa sariling nasabi ko na lang. Dahil doon ay napalingon sa akin si Kainzo. Gusto mo? I chuckled. No, I'm just joking. Wala akong dalang pera. Niliber lang nga ako ni Draco kanina, di ba? Bamantong hininga siya. Sus, may pera din kaya ako. Halika, ililiber kita. Aniya sabay hila sa akin patayo. Wala naman akong nagawa kung hindi ang magpatianod na lang sa kanya. Ayun, may nakita na akong stall. Excited niyang turan at mas mabilis na hinayla ako papunta sa nakita niyang stall. Parang tanga lang, mas excited pa yata to kaysa sa akin, makahila akala mo naman mannequin lang ako. Hello, ate, masiglang bati niya sa tindera ng street foods. Napangiti naman si ate dahil sa magiliw na pagbati nito. Anong sa inyo, iho? Nakangiting tanong ni ate. Ito po, tsaka ito, tsaka ito, tsaka ito pa. And ito pa po pala. Natawa naman si ate dahil sa inaste niya. Sorry po, ate, ha. Hindi po kasi niya alam ang mga pangalan niyan kasi medyo maarte po siya. Pagsingit ko na dahilan para suman ako ng tingin ni Kainzo. Ate, huwag kang maniwala sa kanya, hindi po si Mi maarte. Depensa niya sa sarili pero nailang na lang si ate at ngumisi. Abay ang cute nyo namang dalawa, sabi pa ni ate at mas lalo namang lumaki ang ngiti ni Kainzo. Mas cute ako kaysa sa kanya, no? Lintaya niya at binuloten pa ako. Syempre palaban ako kaya inirapan ko siya. No, ate, ako ang mas cute, di ba? Imbis na sumagot ay tumawa ulit si ate habang busy ito sa paghahanda ng mga in-order ni Kainzo. Salamat, ate. Ani Kainzo at ako naman ang nagabot ng bayad kasi hawak niya ang napakaraming klase ng street foods. Salamat din sa inyo, iho. Bagay na bagay talaga kayo ni ma'am. Sobrang ganda po ng girlfriend niyo, sabi naman ni ate kaya nanlaki ang mga mata ko. Tangina, ano daw? I heard Kainzo's chuckles. Oo nga po, Ang ganda-ganda nga kaya hindi ko mabitawan, sabi pa ni Kainzo sabay tingin sa akin. Namula naman ang mukha ko. Kasi, ate, hindi po cam. Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko ay hinailan na ako ni Kainzo kaya tumawa na lang si ate. Nang makalayo na kami sa stall ay binatukan ko siya. Aray naman. Ang sakit, deserve mo yan. Kung ano-ano kasing pinagsasabi mo doon kay ate. Inis kong saad. Ngumuso naman siya. Grr, sarap putulin. Sinakian ko lang naman ang trip ni ate, Ayaw ko namang sabihin sa kanya na yaya kita kasi nakakahiya. Ako naman ngayon ang ngumuso. So ikinahihiya mo pala ako. Taas kilay kong usual.
No, hindi ganon. Anong hindi ganon? Ang ibig ko kasing sabihin ay nahihiya akong sabihin na magyaya ako kasi ang tanda ko na kaya. Pagrarasan pa nito. Ewan ko sa'yo, kupal. Tama na nga iyan. Kumain na lang muna tayo. Mamaya hindi na to mainit. Inilapag niya naman ang mga binili namin sa isang mesa. Bumalik kami ulit sa parke. May bench kasi dito at may kasamang mesa kaya dito na daw muna kami tumambay. Ang ganda ng langit, bulalas ni Kainzo habang nakatingala sa langit. Napatingala na lang din ako at namangha na rin nang makita ang mga nagniningning na bituin at ang napakagandang full moon. Ang ganda nga, tumikim naman si Kainzo kaya napalingon ako sa gawin niya. Kain ka na, babae. Tumango ako at ngumiti, paborito ko to. I beamed as I ate some pieces of kikiam. I don't know what kind of food is this but I think it looks delicious. Aniya at panay ang titig sa fishball na tila kinikilatis niya ito. Masarap yan, promise. Nag-cross fingers pa ako sa harap niya. Sure ka, ha? Oo nga, dali. I try muna. Nag-aalangan man ay isinubo niya ito ng dahan-dahan. Sa huli ay napangiti din. Masarap nga, sabi sa'yo, At nagpatuloy na ako sa pagkain. Habang tahimik kaming dalawa kasi nga kumakain kaming pareho ay biglang nagsalita si Kainzo. I'm so sorry for what happened kanina, babae. I didn't know what to say. Nabigla din ako. Pasensya ka na kung nasira ko pa ang dapat masayang araw nyo ni Kuya Dreiko. Sinserong paghingi niya ng tawad. I smiled at him warmly. Okay lang iyon. Hindi mo naman kasalanan. Alam kong gusto mo lang naman na sumama kasi gusto mo sa mga ganitong gumagala tayo. Natahimik naman siya pagkatapos nun na tila hindi na alam ang kanyang isasagot. Tubig, gusto mo. Alok niya matapos naming maubos ang lahat ng binili niyang street foods. Thanks, kupal. You're welcome, babae. At sabay kaming tumawa. Ang takaw pala natin, no? Sabi ko, kumunat naman ang noo niya. Bakit naman? Kasi naubos natin iyong street foods, ang dami kaya nun. Hoy, ikaw kaya ang mata ko. Nandadamay pa to, angal niya kaya natawa na lang ako. Totoo naman kasi, halos hindi na ngalahati ang nakin niya ay busog na kaagad siya kaya ako ang nakaubyos nung natira. Naglalakad na kami ngayon pauwi. Tinanong ko nga siya kung bakit ba hindi na lang kami sumakay sa jeep or taxi para mas mabilis kaming makauwi pero sabi niya exercise na din daw ito. Grabing trip naman. Gabing-gabi na pero gusto pa ring mag-exercise. Hindi pa kaya siya napapagod. Thank you, Kainzo. Pagbasag ko sa katahimikan. Para saan naman? Kunot noong tanong niya. Para sa paglilibang mo sa kin ngayong araw. Kahit maarte ka sa inyo, mabait ka naman pala minsan, sinundan ko iyon ng mahinang pagtawa. Hindi ko in-expect na kumakain ka din pala ng street foods, dugtong ko pa. I guess you don't know me well pa, sagot niya. I smiled and nodded. Siguro nga, isang buwan at halos kalahati pa lang din naman kitang nakilala kaya medyo hindi pa ako maalam sa totoong ikaw. Yeah, and I hope someday you will know the real me. At hanggang sa makauwi na kami sa mansion nila ay panay pa rin ang ngiti ko. Naabutan na lang namin si Drethea at Draco na nag-aaway na naman sa salas. Stop it, bitch. Layuan mo ako. Sigaw ni Draco habang nasa itaas siya ng sofa at pilit na itinutulak si Drethea. Panay naman ang tawa ng huli. Sugar plum naman, kiss lang, Nakangusong saad pa ni Drethea kaya lalong nanlaki ang mga mata ni Draco at nalukot ang mukha nito. Guys, nakita nyo ba si Kuya Dreiko? Salita ni Kainzo dahilan para matigil ang dalawa at mapabilang sa gawin namin. Oh my god, beef. Sigaw ni Drethea at patakbong lumapit sa akin. Niyakap niya ako ng sobrang higpit kaya medyo itinulak ko siya. Mawawalan ng hangin si Yaya Red sa'yo. Salita ni Draco na nakababa na rin sa sofa at lumapit na din sa amin. I'm sorry Sugar Plum, malambing na ani Drethea at pinulupot naman ang kanyang kamay sa braso ni Draco. Lumayo ka nga, nababanas na saad ni Draco pero hindi iyong pinansin ni Drethea. Si Dreiko nga pala, nakita nyo ba?
Tanong ko na lang ulit kasi mukhang hindi nila narinig yung tanong ni Kainzo kanina. Wala, hindi pa namin siya nakikita. Hindi pa yata nakakauwi kanina pa. Teka, akala ko ba magkakasama kayo kanina? Takang tanong ni Graiko. Nagka-problema kasi kanina, sagot ni Kainzo sabay kamot batok. Iniwan niyo pa nga ako kasama itong babaeng ito na sobrang nakakabanas. Parinig ni Graiko kay Dry pero no effect. Saan naman kaya nagpunta yon? Baka sa friend niya lang. Ano ba kasing nangyari at hindi na kayo makakasamang umuwi? Kunot noong tanong ni Graiko pero wala naman kaming maisagot ni Kainzo. Long story. Ani Kainzo. Di, paikliin mo. Basic naman. Sabad ni Drethea kaya pinandilatan ko siya ng mga mata. Ngumuso naman siya at sumiksik lalo kay Graiko. Hayaan na muna natin siya. Baka umuwi na din iyon maya-maya lang, sabi ko. Tumanggaw naman sila bilang pagsang-ayon. Kumain na ba kayo? Tanong ko na lang para may iba naman ang usapan. Umiling silang dalawa. Hinihintay namin kayo, Akmang maglalakad na sana kami nang may naisip ako. Teka, bakit hindi ka umuwi sa inyo, Dry? Tinaasan ko siya ng kilay. Humadjakik naman siya. Gusto ko kasi mag-sleepover dito. Nagpaalam naman ako kina mommy and daddy, Narinig ko naman ang pagpalatak ni Graiko. Dapat nga umuwi ka na, Ayoko sayo, sabi ni Graiko pero nginitian lang siya ni Drethea. Sisigat pa sana si Drethea nang biglang narinig naman ang isang malakas na kalabog sa salas na parang mayroong nabasag. Tumakbo kaming apat doon. Kuya Draiko, si Graiko iyong nagsalita. Nakita naming nasa sofa si Draiko nakasandal at lupaypay. Lasing yata siya kasi ang pula ng mukha niya at namumungay ang mga mata nito. Nakita ko rin na may basag na bote sa sahig. Iyon siguro iyong malakas na kalabog kanina. Draiko, anong nangyari sa'yo? Ani ko nang makalapit na sa kanya. Red, ikaw ba yan? Aniya at hinaplos ang pisngi ko. Medyo nailang naman ako nung dumampi ang palad niya sa pisngi ko kaya napaatras ako ng kaunti. Oo, ako ito. He smiled. Galit ka ba kay Draiko? Parang batang saad niya habang sumisinok pa. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ako galit sa'yo, Draiko. Ngumiti siya ulit. Thank you, Red. Iaakyat ko na si kuya. Ayusin niyo na muna iyong nabasag na bote. Yaya Red, seryosong saad ni Kainzo at hindi na babae ang tawag niya sa akin kaya nanibago ako. Sandali lang. Kinakausap ko pa si Red. Pagpupumiglas ni Draiko nang sinubukan ni Kainzo na alalayan siyang makatayo. Kuya, bukas mo na kausapin si Yaya Red. Magpahinga ka muna at kapag maayos ka na ay tsaka mo na siya kausapin, sabi naman ni Kainzo pero napatili na lang kami ni Drethea nang biglang suntukin siya ni Draiko. Napaupo naman sa sahig si Kainzo dahil sa impact. Gag zero ka. Aagawin mo na naman ang atensyon ni Red. Sigaw ni Draiko na ikinaalarma ko. Sobrang nanginig ako nang makitang dumudugo ang nguso ni Kainzo. Draiko, tama na. Pidgel ko sa kanya. Kuya, tama na. Please, pakiusap naman ni Graiko na halata din ang kaba at takot dahil sa mga nangyayari. Hayaan niyo ako. Gusto ko lang makitang masaktan siya kasi inaagaw niya si Red sa akin. Nanlaki naman ang mga mata ko. Akma kasing susugod na naman siya kay Kainzo kaya mabilis akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang palapulsuhan niya. Draiko, tama na. Please, I pleaded, trying to fight the urge to burst out in tears. Red, sorry, malamalim ang mga matang sabi naman niya at niyakap ako. Bigla akong napatingin sa gawin ni Kainzo at sobrang naawa nung makitang dumudugo pa rin ang gilid ng kanyang labi. Sorry, I mouthed. Tumanggaw naman siya at pinilit na ngumiti kahit hirap siya. Ikaw na ang maghatid sa kanya, Yaya Red, suhestyon ni Graiko na ikinatanggo ko. Pero bago pa ako makagalaw ay narinig ko ang pagtawag sa akin ni Kainzo. Babae, aniya na biglang nagpakirot sa puso ko. Ang mga mata niya ay malamlam na tila nang hihingi ng tulong. Pero wala akong magawa kasi nakayakap sa akin si Draiko. Draiko, kayo na munang bahala kay Kainzo, Bilin ko sa dalawa na tila balisa pa rin dahil sa pagkabigla.
Babae naman, rinig ko pa ulit na anas ni Kainzo at nang magtama ulit ang aming mga mata ay nakita ko kung paano manubig ang mga mata niya. Kung nakarating ka dito sa dulo baka pwede makahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa susunod na chapter.